It's a Friday night! Ayan na nga, ano bang meron sa Friday night? Ayan. So, mga mami, every Friday night, umuuwi nga pala kami sa aming bahay. Ayan. So, nag-aayos na po ang aking asawa, kasama ang aking mga anak, ng aming mga dadalhin pa uwi ng bahay. At ako naman, syempre, kasama. Ayan, akay-akay ko ang aking bunso. Alam niyo mga mi, itong bunso ko, halos wala talaga akong magawa sa isang buong maghapon. Dahil puro lang talaga ito pakarga sa mama. Ayan, so, kaya halos wala na rin akong magawa sa bahay. Ayan na mga mi. So, yan yung aking panganay. Actually, nakapag-ayos na yan siya. Kung nakikita nyo, may dala-dala na siyang bag. Ayan, naka-ready na siya. Kasi sabi ko, mag-ready na kaagad kasi nga ang kanilang papa po actually is galing pa sa kabilang branch. Ayan. So, sinundo lang po kami dito sa main branch namin kasi po dito po kami natutulog every Sunday night hanggang Friday night. Opo, bakit Sunday night mga mi? Kasi po syempre, 'di ba Sunday night kailangan umalis na po na kami dito sa aming bahay para po lumipat sa aming shop kasi mga mi, kinabukasan is pasukan na Monday. Ang layo po kasi namin sa aming school, sa school ng aking panganay at sa school ng aking mga maliliit na elementary. Ayan mga mi, so makwento ko lang. Ayan na nga mga mi, saan pa kami natutulog? Ayan, kung nakikita nyo, ayang madilim, masikip. Ayan, dyan kami nagtitiis sa isang dilim, maliit na kwarto. Dyan po kami natutulog. So, diba? Natitiis namin ganun. Actually po, simula 2018 pa po, dyan na po kami natutulog. At nasanay na ang aming mga katawan na ganun lang po kaliit kaya naming tiisin. Pati mga anak ko po, ayan, so ngayon, di ba kung makikita nyo, iisipin nyo, ala, natiis nila na ganun kaliit lang na kapag kasya, yes po, natiis. Sabi nga kung kahit anong gahirap, kayang tiisin, basta't sama-sama, di ba po? So, ayan, sobrang init po dyan kasi walang aircon dyan kasi ang aircon po namin ay nasa bahay. So, ayan. So, ito na nga mga mi at nakaalis na kami ng shop namin. Ayan. Ayan po ang aking mga anak. Andun si Bunso Himala, nasa likod dyan siya kasi lagi-lagi kapag nasa sasakyan kami, nasa akin siya, nasa harap ko siya. So, ayan na nga, nakabalik na si Habib from SM Mall. Ayan, so, nasa SM Mall actually kami that time at nagpark lang kami saglit and then nag-cash deposit po si Habib. So, ayan na nga, ayan, makikita nyo sa ating video na nasa SM tayo. Sobrang laki rin po talaga ng SM Mall dito sa Palawan, mga mi. At talagang alam nyo ba nung unang open ng SM Mall, aywan ko kung may madaanan dyan. Ang hirap-hirap makapasok. May kwento pa na takot kami pumunta kasi nga baka mag-bar down. Kasi nga syempre, ilang floor yan siya. First, second, third. Ayan, syempre nakakatakot din naman. So, ayan, paalis na tayo, palabas na tayo ng SM Mall. So, ayan, para ka na rin ko yung itutour, ayan. So, ito po yung harap ng SM Mall. Ayan, may entrance din po kasi dito sa kabila at meron din po doon sa kabila, doon banda sa may shop namin. Actually, walking distance lang kami mga mi sa SM Mall. Pero, hindi po kami lagi-lagi dyan. At dahil sa sobrang busy, wala po talaga kaming time pumunta sa mall. At ayun na nga, at pag may maliit, talaga ang hirap mag-malling kapag may maliit. Syempre, hindi mo alam kung saan na naman tayo hihila-hilain ng mga anak natin. Ayan, so isang traffic light ito, ayan. At ayan na nga, shortcut ko na. Andito na tayo sa bahay natin. So, miss na naman kami ng aming dog at ang aming mga cat. Kasi po, naiiwan lang po sila dito sa bahay, mga mi. Ayan, kawawa nga. Alam nyo po, nung unang iwan namin sa kanila, kasi nga nanibago kami, kasi nung pasukan talagang
doon na kami natutulog sa bahay. Alam nyo bang naiyak talaga ako. Ang babaw talaga ng luha ko. Kasi nga, syempre, nakakamiss. Tsaka pag napamahal ka na talaga sa mga aso mo, sa mga alaga mo, tas iniiwan mo, nakakalungkot, diba? Ang sakit sa dibdib. Kaya, alam kong relate kayo. Pero, nung mga ilang araw, ayan. Pero, alam nyo po, talagang pinagtsatsagaan ng asawa ko bago mag-open po ng shop. Dadaan muna siya dito sa aming bahay bago po siya o-open ng shop. Pinapakain niya po yung aming aso at aming pusa. Ayan, sobrang love namin itong mga ito at kasama na po ng aming pamilya. So maraming maraming salamat po at salamat sa laging panonood ng aming mga vlog. Sana po soon is gumaling na tayong maging mag voiceover. Pasensya na po ang aking boses is talagang matigas at hindi ko pa nakakabisado yung tamang pagiging voice over. Meron akong voice over na pinag-aaralan na ganung accent eh. Pero hindi ko po talaga siya makuha-kuha. Pero sabi nga, i-practice lang na i-practice at katagalan naman is mapaperfect natin. So, gayon lang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, huwag na huwag kang malulungkot dahil malalampasan at malalampasan mo yan. Maraming salamat. Bye-bye. God bless.